Malacanang believes there's no oil crisis, only a price disruption. Price lang, walang supply. But the Senate disagrees and demands that the executive declare a national emergency and to act on the matter with much urgency. And joining us now from the upper chambers, mobile journalist Merrimon Reyes. Merrimon, di ba naka-break ang Senado hanggang May 3? Oo, Lord Denise, pero hindi ibig sabihin daw niya na hindi sila pwede magpatawag ng special session o kaya naman ay mag-hold ng committee hearings tulad ngayon. Ngayong umaga kasi nag-organize na itong Protect Panel o yung Protect Committee ng Senado. Ito yung Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy na tinatalakay ngayon ay ano ba yung mga short-term, yung mabilisang mga remedyo na maaaring gawin ng mga ahensya ng gobyerno para matulungan yung mga sektor na apektuhan dahil nga sa girian sa Middle East. So dito present yung mga ahensya. Yun nga lang, isa sa pinaka medyo uminit ang ulo ng miyembro ng komite na si Senator Lori Legarda is yung absence ni Energy Secretary Sharon Garin. Pero ang sinasabi niya naman dito, sabi ni Senator Sherwin Gatchalian, na chairman ng Protect Committee, medyo busy raw yung schedule pero pinatawag pa rin nila at hours later naman dumating itong si Secretary Garin sa pagdinig. And ang pinaka tinitingnan nila dito, ang sabi ni Senator Bam Aquino, wag na raw hintayin na umabot pa sa punto na mag-shutdown yung mga sektor na naapektuhan nito. Ang binabadya nila, yung mga paaralan, sana daw hindi umabot sa pagsasara nito, yung mga transpo sectors, yung mga mangingisda, magsasaka, na pare-parehong kinakailangan talagang matulungan, lalo-lalo na financially, para makapag-cope sa tumataas na presyo ng produktong petrolyo. Yan yung ilan sa mga inaasahan nila. And so far sa pagbabahagi naman ng mga ahensya, for example, ng DFA, ng DMW, ng OWA, na ibahagi nila na marami na, nasa libo na rin yung kanilang mga natulungan, yung mga repatriation efforts, and yung mga reintroduction o yung reintegration ng mga ito dito sa Pilipinas. Naka-ready na rin daw yung mga job alignments, especially para sa mga OFW na kung sakali baka pahirapan ng bumalik o wala ng planong bumalik sa Middle East. Dito naman, kung ano raw yung trabaho nila, na meron sila, yung record na meron sila, i-align sila ng DOLE, pati ng mga partner institutions para mahanapan ng mga ito ng trabaho. Kanina, ang DepDev, natanong kasi ng mga senador, okay, eto na, yung emergency powers ng Pangulo, meron na to reduce or suspend ang excise tax on oil-owned petroleum products. What if ang VAT naman, kailangan ba itong galawin para sa mga basic necessities, para hindi nga sobrang maapektuhan yung purchasing power daw o yung pagkonsumo ng mga household? Ang nasabi dito ng DepDev, so far, ang nakompute kasi nila, pagdating daw sa VAT, kung gagalawin ito sa mga oil products, ang nakikita nila dito, maaaring mas slow down daw yung ekonomiya ng bansa. Yung sa basic necessities, hindi pa raw nila nakocompute ito. But then again, ang maganda raw dito to mitigate kung sakaling gagalawin pa nga ang mga buwis, ay humanap daw ng ibang sources of revenue para naman ma-offset yung possible losses naman kapag ginalaw pa ang ilang mga buwis. Balik sa inyo. Merrimon, 17 billion pesos. 17 billion pesos potentially ang maaring matipid raw ng gobyerno kapag pinospone muna natin ang pag-host ng ASEAN. Si Ping Lacson is open to the idea. Sa pagkakaalam mo, may nakausap ka ba or may mga naglabas ba ng statement ng mga senador na sinasabi na, oo, baka maintindihan naman siguro no, ng mga kapitbahay natin sa ASEAN kung bakit ipopostpone muna natin ang hosting nito. Kasi mas kailangan ng Pilipino. Lord, yan yung inopen ni Senator Risa Hontiveros noong mga lumipas na linggo bago siya mag-file ng kanyang panukala para sa isang supplemental budget. Ang tansya kasi nila, around 52.8 billion pesos pa ang kakailanganin para sa fishery, sa agriculture sector, sa mga OFW, sa repatriation and reintegration programs para sa kanila, at maging sa transpo sector. Yung 52.8 billion pesos, ang sabi kanina ni Senator Risa sa pagdinig, ay may nakita na raw sila na 7 na possible na pagkukuhanan nito sa pondo ng bansa. Yung either from the continuing funds o yung mga, ang nasabi dito ni Senator Risa, pwede rin daw tingnan dito kung pwede pagkunan yung mga hindi na ipinagpatuloy na flood control projects, at kasama na rin dyan itong pwede pang tapyasan na pondo for the 2026 ASEAN Summit and meetings hosting ng bansa. Yun yung maaaring paraan daw para matulungan pa kasi hindi na raw sapat eh. For example daw sa mga jeepney driver, yung mga chopper, yung 1,000 raw sa isang araw nila, imbis na naiuwi nila para raw bilhan ng pagkain o yung mga gagastusin daw ng pamilya nila, mga kamag-anak nila, nauuwi daw kalahati, 60 minsan 70% daw, pambili pa lang ng pagkarga ng diesel sa kanilang mga unit. So doon pa lang
kapos na raw, kulang na raw. And ang sabi pa ni Senator Bam Aquino naman, kailangan maganda raw magdeklara na ng state of national emergency para magkaroon na ng pag-establish ng ceiling prices pagdating sa mga pangunahing bilihin, and yung ibang mga subsidies pa mai-release na at maipamigay na. Pero ang binahagi naman kanina ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na present din sa pagdinig is lahat ng mga TNVS drivers, una lang daw nilang ni-roll out yung subsidy sa mga ito sa Metro Manila kasi pagdating daw sa logistics, pinakamarami raw yung PUV drivers o yung mga tricycle drivers, mga mototaxi or other TNVS drivers sa Metro Manila. Pero kinukuha na rin daw nila ang datos para pa sa labas ng Metro Manila at magro-roll out na rin daw sila netong cash assistance para nga matulungan lahat. Ang sinasabi dito, lahat daw ng mga tsuper, lahat daw ng TNVS, basta pasok din daw doon sa datos nga na kanilang makokolekta. Pagdating sa mga motorcycle drivers, around 700,000 na mga tricycle drivers ang kanilang matutulungan. Lahat daw ito kasama. And tuloy-tuloy naman daw yung kanilang efforts para nga maabot ang mga ito. At hindi lang daw ito isang beses lang. Maari 4 to 6 months mabibigyan daw nila ng tulong itong mga nasa transpo sector. Yung sweldo ng isang senador na hindi po mapasok dyan, marami rin maayudahan Madaming niya sana yun. Sorry, Merrimon, I wanted to touch on dun sa mga binibigay na tulong. Kasi lagi binabanggit na inuuna yung Metro Manila. They are planning to go outside, pero ano-ano nga ba yung uunahin? 'Di ba? Before may report sinabi uunahin yung mga bigger cities pa rin, Cebu, Davao. Paano naman yung ibang mas maliliit? Ang sabi kasi dito ni Secretary Gatchalian, kinokolate nila from the LGUs pagdating daw sa mga TODA, yung mga TNVS drivers, lahat naman daw ito kinokolate nila by Thursday. Ang plano nila makumpleto na ito and then they will be rolling out. Ang kailangan din kasi nilang malinaw din dito, yung listahan. Yung sinasabi nila, yung around 30 billion pesos kasi na-release na to sa DSWD, ready na raw ito. So ang sinasabi nila, per round ng pagbibigay ng cash assistance, around 6 billion pesos ang magagastos ng ahensya o ang mailalabas rather ng ahensya. Kaya sure daw na lahat matutulungan. Yun nga lang, nauna lang din daw itong Metro Manila kasi pagdating daw sa numero, lumalabas sa pinakamarami, if not ito lang yung pinakamarami, marami ang numero nga ng mga kabilang sa transport sector sa Metro Manila. Pero hindi naman daw ibig sabihin yan, hindi na raw maaabot yung nasa labas ng Metro Manila. Kung ikaw yung nangangailangan ng tulong, syempre ikaw ay matagal-tagal mag-iintay. Lipat ka ng Manila. Lipat ka ng Manila. Gastos ka ulit. Tapos wala ka doon sa listahan. Saklap naman nun. Alright. Huwag na natin pagurin pa ang ating mobile journal na parang yung ibang mga senador ngayon, papasok kahit naka-break sila. Merrimon Reyes ang ating Mojo reporting to us live from the Senate.